Yung pastor sa Pampanga nakadiskusyon ko, ibig mo ba ikang sabihin, ang Diyos ay nanganganak? Sabi ko, tutol ka. Meron ba ikang lalaking nanganganak? Para makapanganak, babae kailangan. Bakit yung araw nagbunga sa likod mo? Bungang araw. Tingnan mo, nagbunga yung araw, napakalayo. Yung Diyos pa na makapangyarihan sa lahat, hindi makapanganak. Tingnan ninyo maling paniniwala na pagka nanganganak ay kailangan babae. May lalaking nanganganak. Ang Diyos ay nanganganak. Makapangyarihan sa lahat yun. Pwede mong hindi manganak yun. Basahin natin ang awit, 94:9. Siyang lumikha ng pakinig, hindi ba siya makakarinig? Siyang lumikha ng mata, hindi ba siya makakakita? Kita mo, siyang lumikha ng pakinig, di ba pwedeng makarinig siya? Kung ang tao na nakakarinig, nakakagawa ng ibang bagay na nakakarinig. Kung ang tao na nakakakita, nakakagawa ng bagay na nakakakita. Nakakagawa ba? Nakakakita, camera Nagawa ng tao, naintindihan niya kasi yung sense of sight Alam niya yung principle of sight. Nakagawa ang tao ng camera, nakakakita. Kung ang tao nagagawa yung nakakakita siya, makagawa siya ng nakakakita, di ba magagawa ng Diyos yun? Siya nga ang gumawa ng pakinig, hindi ba siya makakarinig? Siyang gumawa ng mata, hindi ba siya makakakita? Siyang gumawa ng paa, hindi ba siya makakalakad? Siyang gumawa ng bahay bata, hindi ba siya makakapanganak? Kung yung pinanggalingan Diyos, yung nanggaling, ano yun? Tao? Si Eva, saan galing? Sa tadyang ni Adan. Di ba tao si Adan? Ano si Eva? Anghel? Hindi. Tao rin yun Galing sa essence ni Adan si Eva Kinuha ang isang tadyang, ginawang babae. Kaya kung paanong tao yung pinanggalingan, tao rin yung nanggaling. Si Kristo, sa umpisa, nasa sinapupunan ng Ama. Nasa bahagi ng katawan ng Ama. Ipinangalak ngayon ng Ama. Tao ba yon? Hindi. Alin ang tao? Yung ipinangalak ni Maria. Yun ang tao. Yung katawang inihanda nung nasa sanlibutan siya. Pero yung ipinanganak ng Diyos, bago pa nilikha ang langit at lupa, hindi tao yon. Espiritu yon, anak ng Diyos yon. Yon ang tinatawag na berbo. Ang kahulugan ng berbo, pangalan yon. Hindi rin kasi tao hindi rin kasi nilalang si Kristo Ipinanganak siya ng Ama Yung berbo, pangalan yon na tumutukoy sa anak ng Diyos. Basahin natin ang 19:13 ng Apokalipsis. At siya'y nararamta ng damit na winisikan ng dugo, at ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang Verbo ng Diyos. Yang may pangalan na Verbo ng Diyos. Pangalan, Ang kanyang pangalan, tinatawag ang Verbo ng Diyos. Sino yang may pangalan na yan na Verbo ng Diyos? Nang pasimula, siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Diyos, at ang Verbo ay Diyos. Diyos pala yung Verbo Kasi yung Verbo, pangalan yon ng isang kalagayan na sa pasimula pa kasama na ng Diyos. Yung Verbo, pangalan yon ng isang kalagayan na tinatawag na anak ng Diyos. Hindi tao yon. Espiritu yon na ipinanganak ng Diyos bago pa nilalang ang sanlibutan. Ang Kristo po'y anak ng Diyos, nagkatawan tao. Basahin natin sa English, napakaliwanag. 3:16. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. Yan ang Kristo ng Biblia. Yung tunay na Kristo, anak ng Diyos, Diyos yun. Hindi tao yun. Nagkatawan tao. Yan. Kaya nagutom, tinuli, nauhaw. Alin na nauhaw? Yung katawan tao. Pero sa loob ng katawan, nananahan yung buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Basahin natin ang 2:9 ng Kolosas. Sapagkat sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Sa kahayagan sa laman o sa katawang tao, nananahan yung buong kapuspusan ng pagka-Diyos.